kung ano lang yung mabitbit. Hindi talaga ako nadadala ng pasalubong. Oo, ayoko nang stressin yung sarili ko sa paghahanda ng pasalubong. Kapag upo ko, nakakross, kaya sumakit yung tuhod ko. Aray! Muya! Bakit masakit ang tuhod? Annyeong Tsingadon! Hello guys! Wow, napakainit sa labas. Pero ngayon ko gustong mamalengke. Kasi mamaya, tatamarin na naman ako. Plano ko magluto ngayon ng bibimbap and yung sundubu jjigae. Yung sundubu jjigae, soup yun na medyo maanghang ng konti. Tapos yung soft tofu yung gamit. So yun ang naisip ko na lutuin for today's dinner. Kahapon na malengke din ako pero konti lang yung binili ko and plano ko sana mag chicken adobo ako. Tapos tinanong ko naman si Mr. Dax kung ano yung gusto niya, chicken adobo ba o yung bibimbap. Sabi niya bibimbap. So ayun, doon tayo sa kung ano yung gusto ng ating ng aking amo. Dinala ko na to para hindi ako mahirapan. Kasi yung yung supermarket na pupuntahan ko medyo sa pababa siya. Mahirap pag walang Annyeonghaseyo. Salamnida. May mga nakasalubong akong kapitbahay. So, ayan. Dinala ko to para hindi ako mahirapang paakyat. Kadalasan, guys, hindi talaga ako nagdadala ng yung basket, yung hinihilang basket. Kasi nga, tinatamad ako. Mas gusto ko yung bag-bag lang, shoulder bag, ganyan. Kaya nito, eco bag. Pero ngayon kasi is mainit, mahirap. At yung supermarket na pupuntahan ko, kasi mura doon, siya, nasa bandang baba. Kaya mahirapan ako kung nakaganto lang yung ko. Yung eco bag lang yung gamit ko. Nakakapagod. May payong ako, hindi ko magamit. Kasi nga, yung isang kamay ko is nakahila sa tray. Tapos, yung isang kamay ko, syempre ito hawak ko yung camera. Ito yung mahirap pag magbablog ka sa labas. Tapos, parehong kamay mo may dala-dalang something. Paano na yung papayong, di ba? Muya! Upo muna tayo dito. Pahinga agad no? Kakalabas lang pahinga agad. Upo lang tayo saglit. Ayan. Actually, wala pa naman siyang laman. So, pwede ko siyang ganituhin. Ayan. Then, yung aking payong na pink. Tapos, pwede ko siyang itaas dito. Ayan. And, tupiin ng ganito. Ayan! Para makapagpayong ako. Tapos, may lock to dito. Ayan siya. May lock dyan. And, may lock dito. Ayan, diba? Kaso, hindi naman to kasya sa eco bag ko. Ganun din ang mangyayari. Ay, wag na nga. Hilain ko na nga lang ulit. Wag na magpayong. Naka-sunblock naman ako. Okay. Back. Ayan. Okay. Ganun din pala mangyayari. Wow, sobrang init ng panahon. Grabe. Alam nyo guys, may may nagtanong pala sa akin kung nagbibigay daw ba ako ng pasalubong sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas, sa family ko doon. Sa totoo lang, di ba kasi nagpapasabay ako guys, nagpapasabay ako. So minsan, yung box namin, syempre balikbayan box yun, di ba? Minsan yung balikbayan box is hindi siya napupuno ng mga items ng customer. So madalas, nagpapadala ako ng mga snacks, chocolates, and kung ano-ano lang na items na pwede kong ipadala sa Pilipinas, na kailangan sa Pilipinas. So, ayun,
dahil doon, kasi monthly ako nagpapadala ng box thanks God, kasi may customer pa sa pasabay, monthly ako nagpapadala doon. So monthly may snacks yung mga bata, yung mga pamangkin ko. So pag umuwi ako ng Pilipinas, kasi hindi din naman ganun kalaki yung aking yung aking luggage, hindi na ako nagdadala ng pasalubong. Hindi, dadala ko lang yung damit ko and kung ano lang yung mabitbit. Hindi talaga ako nagdadala ng pasalubong. Oo, ayoko nang stressin yung sarili ko sa paghahanda ng pasalubong kasi nga, pagdating mo naman ng Pilipinas, guys, lahat ng mga gastusin din doon, halos yung pamasahe, kung papasyal kayo, yung food, yung ulam, ganyan, halos sa akin din naman. 'Di ba? So, hindi na ako nagpapasalubong talaga. And sa mga kamag-anak, kahit gustuhin ko magbigay ng something, hindi naman kaya na bigyan lahat kasi nga hindi naman ako mayaman dito. Oo, and ayaw kong pilitin yung mga bagay-bagay kahit gusto ko kasi lahat naman tayo, halos lahat na nandito sa ibang bansa, alam ko, lahat is alam mo yung may gusto nilang mapasaya yung family, yung relatives, tumulong. Kaso, hindi naman ganun, kung mayaman, kung may extra money, for sure magbibigay talaga. Pero kung sapat lang at may mga dapat kang i-priority, dapat limitan mo talaga, kahit gusto mo, pero kailangan ikaw nakakakita ng budget. So, tiis-tiis lang din, 'di ba? So, ayun, ako nagbibigay lang ako sa mga pinsan-pinsan ko, yung mga anak ng pinsan ko pag Pasko. And pag nagbibigay naman ako, guys, hindi din ganun kalaki. Ang mahalaga, mapasaya lang yung mga bata. Oo, mga bata lang. Hindi nakasama yung mga matatanda. Ayoko nang isama yung mga matatanda kasi kaya nilang maghanap buhay, 'di ba? So, ayun lang, yung mga pamangkin lang, yung mga bata-bata lang, kasi sila naman talaga yung dapat masaya pag Pasko, 'di ba? Yung experience nila. So, yun yung binibigyan ko. And sa totoo lang, ako, simula nang dumating ako ng Korea, tapos 'di ba nagkaasawa ako, wala akong sariling kita, as in wala akong sariling kita. So, yung pasabay namin, tapos yung pagtutour guide namin, syempre hati kami ng asawa ko dyan, 'di ba? So, kahit gusto kong tumulong, may mga kaibigan na lumalapit sa akin, humihingi ng tulong or gustong mangutang, hindi ako makapag-okay or makapagbigay man lang agad-agad kahit 500 pesos pa yan. Kasi bakit? Kasi po, yung pera is hindi lang aking pera. Pera ng asawa ko at saka ako. So, kung ano man yung ilalabas ko dyan, dapat dapat alam ng asawa ko kasi yung may GCash kami sa Pilipinas and may record din kami niyan dito sa may computer ng asawa ko, guys. Naka-record yan doon yung lumalabas at pumapasok kasi may GCash ako sa Philippines kasi nga 'di ba customer namin sa pasabay mga Pilipino. So doon papasok yung mga namin, yung mga benta namin. And yun po ay alam ng asawa ko. Kaya pasensya na sa mga kaibigan kong lumalapit sa akin na humihingi ng tulong. Kahit gustuhin ko kayong tulungan, hindi ko magawa kasi po yung pera is naka-record po yan. Alam po yan ng husband ko, guys. So hindi ko pwedeng sabihin sa asawa ko na, oh, yung kaibigan kong si ganito. Ang hirap magpaliwanag and alam ko din naman yung sitwasyon namin dito sa South Korea, guys. May mga bayarin, may family din, may biyenan ako, may anak din yung asawa ko. Buti nga yung anak ng asawa ko is nagtatrabaho na siya. So wala na kaming gastusin sa kanya. Sa biyenan ko na lang. And yun nga, yung sa sasakyan namin, may sasakyan kami, hulugan pa yan, tapos yung bahay. And hindi naman monthly, as in laging pare-pareho yung perang dumadating sa amin. So, alam niyo yun, kailangan talaga mag-budget ka. Pag nasa ibang bansa ka, guys, kailangan talaga dito, wais ka, kahit hindi ka naman sa ibang bansa, kahit sa Pilipinas ka lang, tapos may trabaho ka, kailangan wais kang hawakan yung pera mo, kailangan alam mo yung mga priorities mo, lalo na pag may asawa ka talaga, hindi pwedeng, basta-basta ka na lang, pag may nanghiram sa'yo, basta-basta ka na lang mambibigay, na hindi naman alam ng husband mo, lalo na kung yung pera na yun is, asawa mo yung nagpapakahirap, ganyan, 'di ba? Hindi pwedeng basta-basta ka na nagbibigay kasi tandaan nyo ha, maawa kayo sa asawa nyo.
naawa ko sa family nyo, syempre, pero tandaan mo din na nahihirapan din yung mga asawa nyo. So, kailangan nagbabalance po kayo. Hindi pwedeng lahat na lang ng bagay. Kahit gusto mo, masakit man sa puso, sa totoo lang. May mga, minsan may lumalapit sa akin na hindi ko talaga mapagbigyan. Sa totoo lang, nakokonsensya ako, pero, yun nga, hindi naman lahat is pwede mong pagbigyan. Hindi naman lahat is dapat mong bigyan. Lalo na't may asawa kang tao, lalo na't wala ka namang sariling pera. Hati kayo sa pera kung anong mang meron kayo ng partner mo. So, yung ano is respeto sa asawa din. Sa totoo lang, yun yung isa sa mga reason. Nirespeto ko yung asawa ko, and syempre iba naman yung kultura nila dito. Minsan may ano naman, may kung kailangan yun. Pero yung basta-basta ka lang magbibigay na lalapit sa'yo, maalala ka lang pag kailangan, big no ako dyan. Sorry talaga. Sorry. Ang dinaldal, no? Dito na talaga ako tumagal. Pero napakainit kasi, guys. Anyway, na share ko lang naman, ito is opinion ko lang naman, ha. Kasi syempre iba-iba tayo ng opinion. Ang iba is talagang kahit hirap na is bigay pa rin ng bigay. And ganun talaga, masarap kasi tumulong, and lalo pag kailangan ng family. Pero sa akin, sa point ko, parang lagi ako yung sabi ko, ako lagi yung last resort. Pag hindi nila masyadong kailangan, no, hindi ako pwede magbigay, kunyari pang birthday, pang pasyal nila, pang ganyan nila, hindi ako magbibigay kasi hindi naman kami mayaman dito. May pangangailangan din kami dito, so no. Alam ko yung limit ko. Alam ko kung kailan ako tutulong at kung hindi. Yun yung sa akin. Pumunta na tayo sa market at anong petsa na. Nakaisang oras na ata ako dito. Aray ko, sumakit yung tuhod ko kasi naka-cross yung pag-upo ko. Naka-cross, kaya sumakit yung tuhod ko. Aray. Muya. Bakit masakit ang tuhod? Tara na. Aray, masakit talaga. Nabigla. Punta muna ako sa supermarket banda doon. Tapos, ang isa ko pang pupuntang supermarket, yung pababa. Kasi mas mura ang gulay doon. So, dito muna tayo. Pupunta ako ng Daiso. May bibili na ako sa Daiso. Lakad na tayo. Kasi malapit na yan mag-go. Ayan! Go! Maganda dito banda kasi nga may lilim. Napakaingay ng train na to. Hindi pa kami kumakain sa restaurant na to. And ito, mukhang masarap to. Ayan, no. Kalbitang, yukejang. Parang sarap ng nila, ng set. Medyo mura-mura din kahit papaano. Pero yung lasa, hindi ko alam kung masarap. Yung binibilhan ko dito ng pizza, yung maliit lang na pizza yung binibili ko kasi si Mr. Dax hindi niya gusto. So okay na ako dyan. Tapos yung tendera, matagal kami hindi nagkita. Tapos pagpunta ko doon, sabi niya sa akin, pumayat daw ako. Kakatour, pumayat. MD na naman, no. Bread yan eh. Yung store na yan is bread siya na may mga iba't ibang klaseng palaman. Umalis na. Nalugi na. Pag nakikita mo yung mukha ng mga bata dito, mamula-mula. Kasi, di ba, maggalaw rin sila, madaming energy, laro ng laro, tapos ang init pa ng panahon, so kita mo talaga sa face nila, rosy cheeks. Napakainit. Konting galaw mo lang dito sa Korea ngayon, is papawisan ka na talaga. Wala pang hangin, sobrang humid.
Ito na din. Ayan, yung fruit cafe. Wala na din siya. IMDe na. Ibig sabihin ng IMDe, guys, ay available na siya for rent. Tapos, ayan, ito is matagal na po siyang wala talagang naka-rent dyan. And ito banda, yan, is Idea Coffee Shop to. Matagal na din ang Idea dito. Pero, ayan, umalis na sila. Di na kinaya. Lugi na. Wow. Napakainit! Amoy putok na ako nito. Masama na ang amoy ko nito mamaya-maya. Pasensya na lang sa mga makakasalubong ko. Ito muna yung ating first stop. Dito muna ako pupunta. Nandito kasi yung Daiso. Wow! Sarap ng hangin. Sarap ng aircon. Ayan, Daiso. Tayo sa Daiso. Bibili ako nito. Kailangan ko to. So, bili din ako nito kasi kailangan ko. Panglaba ko. Large. Sobrang haba naman nito. Sobrang haba niya sa akin. Okay na din. Para hindi ako mabasa talaga. Panglaba ko. Ito kailangan ko din para sa mga dumidikit-dikit na dumi. Pero bakit ganito? Baka parang ang konti. Tama ba yan? Yan bang bibilhin ko? Walang ibang choice. So, okay. Bili tayo ng isa lang. So, ito yung bibilhin ko. Dapat yung purple na kulay ang binibili ko. Kaso walang available. Ayan lang yung meron. So, ito na lang ang bilhin ko. So, ayun. Tapos na. Yun lang ang bibilhin ko. Nakakainis. Kasi ang dami lakas ng tugtog dito. Kaya kailangan magdaldal ako na magdaldal. Gusto kong tumingin-tingin ng drinks. Kasi nga naiinitan ako. Pero parang wala masyadong mura. Kaya wag na lang. Dun tayo sa mura dapat. Mga mura lang ang bilhin natin. Tapos na ako magbayad doon. Bali, punta tayo doon sa isang supermarket na sinasabi ko. Medyo nakakaramdaman na ako ng gutom. Hindi pa kasi ako nag-lunch, pero nagtinapay and nagkape ako. Pero wala pa akong lunch. Anong petsa na? Nasa malapit na mag 5 PM, wala pa akong lunch. Kaya, medyo yung feeling na maya-maya onte manginginig na ako sa gutom. Alam niyo yun, yung pag super gutom na kayo, nanginginig kayo. Tapos pag kumain kayo, lahat ng isubo nyo, as in, parang ang sarap-sarap na. Ganong feeling na guys, malapit na ako sa ganong level ngayon. Kaya kailangan kong bumili ng kahit onting food lang. Wag lang akong nginigin later. Pasok tayo sa loob. Kailangan niyang i-pull daw. Malit lang yung siyo. Aray ko. So, tingin tayo kung ano yung pwedeng magkain. Dito banda. Dito tayo banda. I think ito yung okay. Chamchi mayo. May bacon pa siya. So, bilhin natin to. And, bili tayo ng drinks. Banana is fine. Banana. Ano kaya itong banana? Diba? Bayad na ako guys. Hindi na ako nag-video habang nagbabayad. Nahihiya ako dun sa sa seller. So, nandito nakalagay yung kanilang mga straw. Yan. I-open natin. Sana lang, nakikita nyo ako. Nakalapad pa yung cellphone dyan. Mamaya ako siya dapat. Itong in-order ko is mayroon siyang bacon and tuna. Mas malaki siya sa normal na ganito.
Kahit matagal na akong kumakain ito, ang hirap. Hindi ko pa din alam kung paano i-open. Pero ganyan siya. Sa gitna. Tapos iaangat ng ganito. Ganyan. Diba? Kakain na. Paano ito gagawin ito? Tanggal natin yung ano. Dito naman sa kabila. Kasama ka naman. Ayan. Wow! Na-sold na ako. Ang laki nung ano, nung kimbap, triangle. Wait lang. Naguluhan ako doon Basta yun. Ang laki niya. Kasi ano siya nakalagay is times 3. So sobrang nabusog ako. Ngayon ang problema ko naman nung nabusog ako na sobra. Kakaloka. Hindi ko lang talaga in-expect na malaki yung kimbap na yun. First time ko kasi. And walang ibang choice. Pupuntahan ko, ayan, yung supermarket na yan. Ang init. Hindi ako nagpapayo, so good luck. Bakit pa hindi ko nakikita kung naka-go o hindi yun? Ay, okay, naka-red siya. Papunta doon yung dam, yung nilalakaran ko. Ayan, nag-go na siya. Doon banda yung dam, guys. At hindi ako mag-walking ngayon doon. Kasi pag summer, yung nilalakaran doon, medyo malamok. Kaya ayoko doon. Pag summer, dito lang ako banda. Nagbo-walking. Doon sa may malapit din sa ilog. So, dito tayo. Madami pumupunta dito. Kasi bukod sa ano siya, madami pagpipilian. Mura din. Mura dito. Kasi may tugtog. So, bibila ako ng isa nito. Tignan nyo. Isang peraso is 990 lang. Kung sa ibang store to nasa 1,200, 1,500. So, yun, 1,000. Bumili na ako ng talong kahapon. So, hindi ko na kailangan ng talong. Hanap tayo ng spinach. Ito, spinach. Kailangan to, spinach. Kasi parang hindi maganda yung kanilang spinach ngayon Parang ayaw ko. Sige, wag na lang yung spinach. Hindi maganda yung klase Napakamura naman ito. Guys, tingnan nyo 4 na peraso daw nito ay 1,001 lang. Talaga ba? Kailangan ko ma-confirm. Wait lang. Bili din tayo nito, 991 lang. Lakas ng tugtog, nakakainis. Tapos bili din na tayo nito. Isang peraso lang din naman, 701 lang. Hindi ko kailangan ng madami, kaya ito lang bibilhin ko. Medyo mahal yung ganito nila dito. Bilhin natin to, Zundubu. Wow! Ang sarap! 10,000 won, 9,000 won. Gusto kong bumili nito. Iyas ko sa asawa ko. Tawag na. Saka na lang. Hanap ako ng Kenip. Kailangan ko ng Kenip. Ayun. Kenip. Ito na lang. 1,001 lang. 1,001 lang. So, ayan. Tapos tayo. Uwi na tayo. Ayan. Guys, galing ako doon, diba? Tapos, aakit pa tayo pa ganyan. Oh, wala pa akong kalahati. Sino ba naman ang hindi papayat sa ganito, diba? Kaya minsan nakakatamad mamalengke. Kung magdadala naman ng sasakyan, syempre, grabe naman.
Malapit lang din naman para magsasakyan pa. Ah. Hindi ko na din sinama si Mr. Dax kasi pag ganyan na wala kaming tour, gusto ko magpahinga siya. Tsaka hindi naman ganun kadami yung bibilhin ko. Kaya ko naman. Nakakapagod lang talaga. Grabe yung hingal ko. Tapos nagsasalita ka pa, nag-vlog ka pa. Pagod. Grabe yung tibok ng puso ko. Kasi 'di ba pagod ka sa kalakad and may hila-hila ka pa. Grabe yung puso ko, talagang tug 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 ganun. Narinig ko, ganyan yung tunog niya. Ang tagal naman, ayan. Naiinis ako sa mga stoplight dito, ha. Hindi nakakatuwa. Joke lang. Medyo naiinip kasi ako kasi nga ang init. Ayan, malapit na tayo sa katotohanan, guys. Ayan na, makakaupo na ako. Natatanaw ko na yung upuan. Yung apartment namin, yan na yan, oh, nasa likod na. Pero uupo muna ako. Kasi napapagod ako. Ayan. Dito tayo umupo. Kanina guys, sumakit yung tuhod ko kasi nakaganyan ako, diba? Ang tagal ko nagdalgal dito. Ang tagal na na-stuck ng ganyan. So sumakit talaga siya. Yan yung mga pinamili ko. Maganda talaga na nagdala ako nito. Sobrang ano, tawag doon. Naging madali ang buhay. Kaysa naman ito lang yung dala ko. Nakakapagod. Bali ngayon guys, dito na din ako magpapaalam sa inyo. Kasi pagbalik ko mamaya sa bahay, kunting pahinga lang ako and magluluto na ako. Lulutuin ko na yung bibimbap and yung sundubo para ma-ready na siya pag nagutom si Mr. Dax para sa dinner. Oo. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta and see you next time.